boycott na kayo. As a matter of fact, I'm urging you, make this trip the last in Davao City. I do not care if there's nobody covering me. You know very well that before I ran for president, nobody knew me or knows my face. Why? You know, Manila guys, I hate giving interviews. That's why I would be content with a camera, a cell phone taking pictures of me when wag kayong pumunta, and that is make it the first time in the history of this republic. Do not cover me. Total, nandyan yung si Rocky sa Malacanang Press. We have our own. So I'll just tell the people that if you want to see the coverage, what's your, anong istasyon ninyo, Rocky? PTV4. Oh, everybody's listening. PTV4 na lang kayo makinig. I'm asking you guys, do not ever come back. And if I get to live the day when I become, if God would make me still alive, breathing here, I would only want to say if you, tama na yun sa akin yung threatening. Sinasabi ko sa hindi talaga nila nakuha pala kayong magago kayo. I said, I am ready to lose the presidency. Now, or my honor, or my life, just do not fuck with me. Marami ng mga tao ang mulat na sa katotohanan sa mga pinagagawa niyo sa aming lahat noon. Kaya huwag niyong takutin si President Duterte na iboboykot niyo siya dahil mas marami kami sa social media nagdinis ng mga basurang tinapon niyo. Ang tagatama ng mga maling impormasyong nilalabas niyo at ang mga tagapamalita ng mga positibong impormasyon tungkol kay President Duterte na halos bilang lang namin sa aming mga kamay nang ibinalita niyo. At meron na nga ba talaga kayong positibong na balita tungkol kay President Duterte nung hindi pa siya nananong Pangulo? Parang wala pa nga yata, diba? Kaya anong sabi nyo? Iboboykot niyo si President Duterte? Kayo dapat ang iboykot namin, yung mga media na nangutos sa atin para gawin tayong mga ignorante. Dahil ang media ay parang lason sa mga utak, lalo pag uto-uto at mga mangmang ang mga nakapanood. Nako, isang sabi lang ng mga yan. Isa lang ang sagot ng mga mangmang at ignorante dyan. Para silang mga baka na ang sagot nila palagi ay, oo nga, oo nga, oo nga. Ganun sila. Kaya mga kababayan, huwag na po tayong manood sa mga binabalita nila sa mga telebisyon dahil hindi ho tayo sigurado kung totoo ba o hindi. Sa mga social media na lang po kayo manood ng balita. Dahil pag sa social media ka nanood ng balita, meron pa hong posibilidad na may katotohanan. E di para masolusyonan ng problema na to kung iboboykot nila kayo idol, gumawa na lang kayo ng bagong news program. Diba? Yung tipo na ang mga balita ay may katotohanan, merong integridad at walang kinikilingang pagbabalita. Pagkatapos, ang focus ng news program na yon ay maging update ng totoong nangyayari sa gobyerno. Dahil may tiwala ako na ang Duterte administration ay walang itatago sa bayan. Yeah.